Kumusta mga brad? Ngayon nga pong nilabas na sa Pilipinas ang Honda Navi 110. May hirit nga po yung iba. Sabi nga po nila, Beke naman, Honda Grom naman. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, ang Honda Grom nga po ay matagal nang nilabas doon sa Western country. 2013 pa nga po noong una itong ilabas doon sa Amerika na talagang in-enjoy nga po nila. Samantalang dito sa Pilipinas, nga. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ko lang mag-subscribe. So yun na nga. Sa ngayon nga po, medyo nabuhay ng pag-asa yung ibang tao na may pag-asa pa talaga itong motor na ito na makarating sa Pilipinas. Kasi nga pinagsawaan na rin siya sa ibang bansa. Katulad nga din po sa Honda Navi. Pero hindi ko naman po sinasabing negative yung ganun. Ang sinasabi ko, sanay na tayo doon. Saka tanggap na din naman yung mga tao yung mga ganyang klaseng sitwasyon. Itong motor nga po na ito ay parang kasing laki lang din po ng Honda Navi na tinatawag nga po nilang mini bike. Sa ngayon wala pa talaga makapagsasabi kung kailan nga ba talaga makakalapag sa Pilipinas. Ang alam lang natin sa ngayon, wala nang imposible. Malay mo sa makalawa, nandito na yan. Kaya dahil dyan pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Grom 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead come with 2 valves, naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 10 horsepower, 7,250 RPM, 11.1 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km/h. So hindi na rin po masama para sa isang 125cc na mini bike. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6 liters fuel na capacity na kumukonsumo naman na po ng 66.7 kilometers per liter. So wala talagang kaduda-duda, matipid talaga siya. Kung sa bagay, ganoon naman talaga kapag gawang Honda. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/12 sa harap at 130/70/12 naman sa likuran. Syempre press na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit pa doon, meron po siyang ABS pero sa harap ang bahagi lang. So ibang-iba talaga siya doon kay Honda Navi na pares naka-drum brake. Ito naman pares naka-disc brake, tapos may ABS pa. Ang kanyang seat height ay mitaas na 762mm at 178mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 102 kilograms. So magaan nga po ito ng 2 kilo kung ikukumpara doon kay Honda Navi na tumitimbang nga po ng 104 kilograms. At ito nga din po ay 5-speed manual. So kahit papaano hindi ka na mabibitin. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka-LED na pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At katulad nga po doon sa Honda Navi, naka-OSLED din yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-digital na okay din naman yung pagkakagawa nila. At hindi nga po katulad sa ibang mga motor ngayon, ito po ay hindi nakakilis. Disusi pa rin yung gamit sa kanya. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng red horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended.
At regarding naman po sa kanyang presyo doon nga po sa Thailand, ito nga po ay nagkakalaga ng 77,900 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 134,000 pesos. So kung iisipin nga po natin mabuti, napakamahal niya para sa ganyang klaseng motor. Pero kasi yan lang naman po ay presyo sa Thailand. Pag dinala sa Pilipinas yan, paniguradong magbabago din naman ang presyo niyan. Sana lang talaga ilabas nila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang mga sa baba. Okay, bye!